Alright, good morning po mga friends. Today is Sunday, January 7 to 2026. June. Nasa middle na po tayo ng year 2026. Ang bilis po ng panahon. So I hope we were always doing well sa mga brethren po dyan, sa mga friends natin na sumusubaybay. And it's a great day po palagi. Yes, marami tayong dinadaanan sometimes, pero you see the hand of God po may ginagawa sa ating buhay according to His purpose. If you are living according to His purpose, God is the one taking care of everything that sometimes it bothers us po, nagbibigay sa atin ng fear, nagbibigay ng doubt. But when you see the hand of God is working, pambihira po talaga yan. You could imagine na talagang from the day that you trust the Lord Jesus Christ, that's the time hindi mo pagsisisihan because until today, God is sustaining everything in our lives. So again po, thank you so much sa mga viewers natin. Now, before we begin po, let's open sa prayer. Si Kuya, mag-open sa prayer. Okay, let's pray po. Lord, thank you for this wonderful new month. Thank you for this wonderful Sunday of June 7. Please bless us, guide us, help us with our topic for the day, which is the who were the angels that sinned? Peter 2 Peter 2:4. Thank you for everything you have given us, all the blessings and all of the truth. Please keep helping us understand more of your words. In Jesus' name, amen. Amen. Thanks so much, Kuya. So again po, ang ating topic po ngayon is about who were the angels that sinned sa 2 Peter chapter 2 verse 4. And this is po continuation ng first presentation ni Brother Pryon po about Satan. And mind you po mga friends, by way of introduction, why we are doing this, why we are having this kind of teaching na I'm sure po, those who are watching, and yung mga namulat po sa traditional teaching, we are moving away po sa traditional teaching. Why? Because it's the time period po wherein most of us po ignorant of the many information na hindi po available 30, 20 years ago, my friends. That is why this is the age po of opening the mind, because we are today po nandito, as I was saying and excited po, that we are in the age of information, age to the technology po na internet. Some po are taking it as negative. You know, yung mga bagay naman po, it's depend po sa tumitingin at tumahawak na anumang bagay na yan. If you think it's negative, that's the bad side of it. Pero pag nakita nyo yung positive side, na kung nakita nyo, ngayon po, you are no longer po kumakapa sa mga information because cellphone lang, nandyan lahat ng information that you would like to know. If you're still willing po to learn, in my experience po for studying the Bible for 30 plus years na today, you know, yung po excitement ko at interest to study more of this book po, is talagang nakaka-excite because I have seen po almost kind of teaching that is existing in the world. Yung mga predestination, yung dispensationalism, yung premillennialism, yung amillennialism, and atheism, and communism. Lahat po ng ism, you have Buddhism, everything po, na nakita ko na lahat yan, mga friends. But the thing po that give me the excitement to continue this study, and the way po as I was comparing myself po 30 years ago together with some of my friends po when I started in this so-called Christianity. Alam po nyo, I'm excited because some of them hindi na po nag-continue sa study, they remain in that traditional belief and teaching, hindi na-grow. Nakita ko yung kanilang level po ng teaching at study ngayon. Sabi ko, bakit pabalik-balik na lang sila doon paulit-ulit? And some of them, hindi na po nag-study talaga. And nagkaroon ng ibang line of work na, and it's not according anymore sa studying scriptures. So here we are. The things that we are saying today, as I was saying po, na i-compare ko na ito sa mga past learnings natin, and I can say po, I can 100% defend this teaching anywhere, anytime sa mga friends natin.
Some of the people po talaga nagtataka sila, bakit iba na yung line of thinking, iba na line of teaching? Because nga, yung knowledge po sa scriptures ay nag-i-increase. When you learn things po, hindi ka nagre-remain sa grade 1, hindi ka nagre-remain sa grade 2, umaakit ka sa high school, sa college and everything. That's the kind of level po na learning. Talaga nagbabago po ng track at ng direction ng study natin. And today po, we are saying po boldly that we already arrived po do sa much higher learning, that we don't believe in anymore sa mga imaginary cosmic being na tinatawag nga po natin Mickey Mouse theology ng Walt Disney, yung Satan, yung mga fallen angels at itong mga evil spirits na ito. By continuous reading po ng Bible, by continuous prayer po to understand what God wants us to really understand, ay nako po, today we can happily say na our mind is now clear of those imaginary things. And this is the reality. Kaya nga po mga friends, whether you like it or not, whether you ignore this or continue to listen, hindi niyo po pwedeng i-avoid yung thinking about God throughout your life. No way. Because God is manifesting Himself sa buhay ng tao. As long as people po are having problems, having difficulties, having this fear in their mind, they need God. That's the purpose po ng physical life. Na sometimes na nag-iisip ang tao, ba't hindi tayo hinayaan ng Diyos ng mabuhay na walang problema, etc., etc. Pag ganun po ang buhay ng tao, walang problema, hindi mo kailangan ng Diyos. And the best part po in that sense is the more you think about God, the more you ask a lot of questions, the more you can know who is God Himself. And that's beautiful, di ba? That throughout your lives in the physical world, makikita mo ang buhay ng tao. Whatever is happening in our physical life, there are full of troubles and sorrows, di ba? Especially yung parting ng loved ones. At no one can avoid that. So, plain thinking po ng human being, kung ikaw magiging seryoso, kung ang buhay ng tao ay purely physical lang, what is your comfort in this sorrowful life sa physical world natin? Diba? So, as we continue to think about it, and as we continue to search and continue to learn, ay naku po, pambira, you can see a lot of testimonies and evidence of a historical fact. And the key sa lahat po ng question regarding spirituality and eternal things is the resurrection of Christ. Yan po ang pinakasusi at bedrock ng anumang bagay na dapat mong paniwalaan. And aside from the scriptures, which we found out that all things that are in the Bible is God's manifestation po and instruction for us to clear our mind. Malinis po at ma-form po yung mind natin about what is truth. And we found out po that throughout sa contemporary period po ng life ni Jesus Christ, there are people who have set their hands and wrote po sa kanilang historical account yung reality and the existence po, yung historical facts ng existence ni Jesus Christ as a person sa lupa. And not only that, yung power po ng nangyari after His resurrection na nakita po. That's why we have this Christianity that affects the whole world, mga friends. That's why, if you go back po, ang Bible po natin, mga friends, is the only connection po ng information about the ancient world. Tandaan po natin yan. And even the scientific communities po, they testified, they stated yung katotohanan because of their scientific findings na ang civilization po nag-start talaga dyan sa ancient world ng Egypt, ng Mesopotamia, ng Iran, ng Nineveh,
all the ancient world. At tinawag nga po yan na cradle of civilization. In that regard po, makita natin, ang Bible po, sabi nga, this is the only connection we have doon sa ancient world na talagang hindi mo na makikita ngayon except sa mga naka-deposit sa museum nila na mga clay tablets, yung mga writings na yan, yung just like yung kay King Cyrus, yung kanyang prism ng kanyang edict ng human rights, yung sa Babylon po, yung kanilang clay tablets regarding how they live and what are the laws that imposed sa time na yon. Ang dami pong evidence ng ancient world, mga friends. The good thing po, yung Bible na hawak natin ngayon is an ancient document na purely po, mapansin nyo, lahat ng places at mga events na mababasa mo sa Bible ay connected sa ancient world. So, for us po to set our mind and thinking in this present life, we need to know kung ano yung past, kung ano yung nakaraan. Is it possible to know yung past history? Yes. You have the Bible. And the good thing, my friend, yung Bible natin, mako-confirm po natin yan through the archaeological findings that was discovered, connected sa ancient world. At kahit nga po yung mga unbelieving archaeologists, they were astounded po, talagang they were surprised to see na yung Bible po accurate yung kanyang yung kanyang account. In fact nga po, yung Nineveh na nahukay nila dyan sa Mosul somewhere in Iran, ay ang kanilang basis lang ng paghahanap, walang ibang source kasi, kundi yung Bible. Kasi lang existing document, at nahukay po nila yung Nineveh, which is a great city, nasa YouTube po yan. Ganon din po yung yung Jericho. Di ba yung Wall of Jericho pinabagsak? Wala rin pong ibang document, walang ibang source sa pagkukunan kung saan makikita yon. Binalikan po yung Bible at nakita po talaga kung nasaan yung Jericho, somewhere there in Palestine. Nahukay po nila yung mga walls talaga. So, as I am saying po, mga friends, ang Bible po natin, ang only source ng katotohanan na ibinigay ng Diyos. Imagine po yung existence ng ancient civilization na meron na po silang technology, meron silang education, they know how to read and write during those days. In other form nga lang, tinawag na cuneiform. It's all characters, hindi kamukha ng alphabet natin ngayon, but the early language po and writing is characters. Parang yung the way of writing ng Japanese, ng Chinese. Sa Pilipinas po yung baybayin, kung makita niyo yung ating ancient literature ng baybayin. That's the manner of writing po those days. But the good thing po na ngayon, because of the Bible po, nakaka-connect po tayo doon. That is why, sa ating study po, ang ating text po ngayon, basahin po natin Isaiah 34:16. This is the very reason po kung bakit sinabi ng Diyos ito, primarily po sa nation Israel. Anong sabi niya? Isaiah 34 verse 16. Seek ye out of the book of the Lord, and read. No one of these shall fail, none shall want her mate. For my mouth it hath commanded, and his spirit it hath gathered them. Yes, it was an instruction by the Lord binigay po sa Old Covenant nation Israel. For the simple reason, ang sabi niya, the book is composed of many books, right? And ang sabi niya, basahin niyo yan. Why? Because no one of this shall fail. Yan po yung inspiration, the divine inspiration of God, na lahat na nakasulat po dyan ay na-fulfill, naganap pong lahat. Because ang sabi niya, none shall want her mate. In fact, ang sabi niya, hindi nito kailangan ng ibang source para i-interpret siya. The only way to interpret in the book is the book itself. Ito po ay may self-interpreting built-in system like a built-in dictionary inside for us to understand ano ba talagang pinag-uusapan dyan. Ano pa talaga yung mensahe na sinasabi dyan? Not for us to interpret, but for those characters na nasa loob ng Bible. Di ba? As I was saying po, given naman yan eh.
when you read any kind of literature, hinahanap mo yung characters, sino yung speaker, sino yung audience, and what was the prevailing circumstances during the time. Ganun po yung Bible. When you read the Bible, don't take it, ikaw yung kausap dyan. No. Ang kausap po dyan ay yung audience during the time of its writing, mga friends. Kaya nga po, basic, simple observance ng simple grammar of understanding po yung first pronoun, first person, second person, third person pronoun, maintindihan nyo po kung anong pinag-uusapan dyan. And by that way po, doon po natin maintindihan yung language mismo nung mga nag-uusap dyan sa loob ng Bible. Kasi po, the error of many today is sila yung nag-i-interpret using their present language understanding to interpret the language that was being used during the BC period and the AD period, which is very wrong kasi it's a different thing. Most of the things that you can read in the Bible po, whenever it speaks of prophecies, ay given po in a metaphoric language. Pag sinabing metaphoric, gumamit po yan ng signs, symbols, figure of speech, at saka similitude. Using the physical things, because that's the understanding of men, but inside of that word, using the illustration of physical things, there is that spiritual, heavenly, true application of the Bible. Just like, di ba yung Panginoon nung kausap niya yung mga Hudyo? And mind you, palagi po, especially in the New Testament, pag binanggit po yung mga places and events, ang nakakaintindi po doon yung kausap niya. Tayo po in this present days, wala tayong alam dyan except binasa natin ang Bible, except nag-research tayo. Pero yung mga original audience na nakikinig sa Panginoon during that time, alam nila yan. One example, nang sinabi ng Panginoon about yung kanila experience during the wilderness days, kung saan nagbagsak ang Diyos ng manna from heaven, it was an actual experience ng mga Hudyo throughout their history, naranasan po nila yan and they know it. Kaya ginamit ng Panginoon yung illustration na yon in the physical aspect, at when He applied yung bread coming from heaven, ang sabi niya, the bread that your forefathers ate po dun sa wilderness days, physical yon. Kaya namatay sila. But when He declared that He is the bread cometh from heaven, He is yung meat and blood, ang sabi niya, flesh and blood, ang sabi niya, nakakainin nyo, hindi na po nila maintindihan because their mind po is physical. But later on, they understand that the flesh and the blood, the bread from heaven, speaks of the sacrifice of the Lord sa cross, wherein His body was like a bread beaten to death, and His blood is the wine, ang sabi, etc. That's why in the end of John 6, ang sabi doon is, believe me, pag naniwala kayo sa akin, meron kayong everlasting life. But again, pag tinignan niyo po yung audience sa John chapter 6, ilan sila? Di ba? Pinakain niya sila around 5,000 people. But when the Lord said, lumalapit kayo sa akin because not of the miracles, dahil sa tinapay na kinain niyo at nabusog kayo, sabi niya. Kaya hinahanap siya palagi, di ba? But when He started to talk about the heavenly things, the spiritual things, what happened? Ang sabi ng John 6:6, good number, many of them walked away, lumayo sa Kanya. Imagine, 5,000 people, ilan ang natira? Sinabihan niya yung natira, lalayo pa rin, aalis pa rin ba kayong, sabi niya. Ilan natira? 12. Most of the professing Christians today, they would not like to listen sa mga spiritual aspect po ng new covenant blessings that the Lord would like to to minister at His coming. Kaya po, we don't expect good numbers to listen and to understand these things. But those people po that can receive honestly and humbly yung salita ng Diyos, nasa kanila po yung blessing ng Diyos. Right? Now, sa ating topic po ngayon is, sino ba yung, tingnan niyo po yung 2 Peter 2:24. In 2 Peter 2:24, ang sabi po dyan, ito po yung ating text, mga friends.
2 Peter chapter 2, verse 24. Alam po niyo, yung angels po ay talagang mahirap pong subject ito. Medyo malawak kung hindi natin matumbok po talaga yung pinaka-basic understanding ng word angel. Yan. 2 Peter chapter 2, verse 24, ito po yung text na hanggang yung pinagdidebatehan ng marami. Hanggang ngayon, ang belief po ay pure assumption at hindi talaga makita po yung proper scriptures to interpret it. Right. Pero again, 2 Peter 2:24. Pero again, pag ating nakita po natin and follow the instruction of the Bible itself, how to understand these things, you will see the blessing of it, mga friends. 2 Peter 2:24. Sorry. 2 Peter 2:4. Sorry, 2:24. 2 Peter 2:4. Yan. Minsan po nagmi-mix up yung verse sa mind ko. Kaya, sabi doon, yan po. Ano sabi niya? Please read. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness to be reserved unto judgment. Yes. When I was po, nando sa camp ng dispensational system, and always, I don't know how to compare scriptures. Pag nabasa yung 2:24, sa 4, 2 Peter 2:4, automatic yan because of my learnings na natanggap sa iba, ay ini-interpret ko agad dyan, itong angels that sinned, these are the angels that Satan po deceived, na nagrebelde mula sa Diyos at itinapon ng Diyos mula sa third heaven, binaba sa second heaven. Alright? At ito rin yung angels na sabi niya, na nagsipag-asawa ng tao sa Genesis 6. Yan po yung standard interpretation ng marami. Pero, wala sa Bible. Challenge. Wala tayong makita sa Bible na merong Lucifer na lumaban sa Diyos, naging Satan, at mga fallen angels na nag-rebel sa Diyos at ibinagsak ng Diyos sa second heaven. That is not in the Bible. Alam niyo kung saan yun? Nasa Book of Enoch. Question. Bakit ang Book of Enoch hindi kasama sa 39 books ng Old Testament? You know why? Because if you read po yung 39 books ng Old Testament, there is not an instance na mag-a-agree sa belief na yon. That's why they rejected the Book of Enoch. Hindi inilagay doon sa 39 books. Saan nilagay? Doon sa Apocrypha. And Apocrypha is unaccepted books, around 7 books, na hindi kasama sa inspired books ng Bible. That is why the Jewish believers at that time, the Jewish authorities ng Old Testament, hindi nila sinama yung Book of Enoch. Doon nyo lang makikita yon. Why would you take that belief and insert sa Old Testament that even the authorities ng Old Testament, hindi nila inaccept yun? Why would you do that? Why? Because pagdating po ng captivity sa Babylonian Empire nitong mga Hudyo, doon po na-develop yung sekta ng Pharisees and Sadducees. What is the warning of the Lord Jesus Christ against the Pharisees and Sadducees? Ang warning ng Panginoon is, beware of the doctrine of the Pharisees, ang sabi niya. Pumasok lang po ang belief na yan in this modern age. In the Old Testament, wala ni isa na nagsasabing may Satan at Lucifer na lumaban sa Diyos. Wala. You show me. Never use Isaiah 14 and Ezekiel 28 kasi wala po doon. Kasi sa Isaiah 14, yung Lucifer doon, Lucifer is not a name. It's a title of God. And the way po, ang Isaiah 14 verse 12 na ginamit was a satirical statement in-apply sa king of Babylon na nagpapakilalang Diyos niya. Kaya pag binasa mo yung context, nagpapakilala kang Diyos, pero tinan mo, bangkay ka na, ililibing ka na, thou art a man, tao ka lang, ang sabi niya. Not sa text po. Walang nakalagay pong si Satan yung Lucifer. It was a man-made
teaching derived from the book of Enoch, which is not an inspired book. Kung ganun palang gagawin natin, lahat ng teaching pwede natin gawin. Pwede mo ituro yung prayer for the dead. Pwede mo ituro yung kandila, it could save a soul. Pwede kang mag-believe sa purgatory. Kasi nandun po sa apocrypha po yung belief na yon. So, nasa ng final authority? Yan po yung problema, mga friends. So, there. If you read po yung word angels dyan, dapat bumalik ka sa basic. Ano ba ibig sabihin ng angels? Angels po is an English word, right? Ang original language na ginamit po in the New Testament, and I believe no one can refute me with this, is Greek language, right? So, pag kinuha natin yung word angels at ibinalik natin sa Greek language, anong Greek language ang lalabas dyan? Agelos. A-G-G-E-L-O-S. At ano ibig sabihin ng agelos? Simple pong ibig sabihin ay messenger. Yan pong makita mo dyan. So pag binasa mo yan, for if God spared not the messengers that sin. Alright. Huwag ka agad mag-conclude na yan ay mga cosmic being na lumabas sa Diyos kasi wala kang basis. Di ba? Kasi pag naniwala kang mayroong mga angels na nag-rebel sa Diyos, pakita mo sa atin, saan mo nakuha yung idea na yon from the Bible? Wala po Ang nakalagay sa Bible, all angels worship and obey God. Reference po sa cosmic angels, which are spiritual beings. But this time po, makita natin, yung angels po dito is a messenger. At pag sinabing messenger, in the Bible po, there are two class of messengers. The messengers that directly commissioned by God, and these are the spiritual beings. They have a message. Yung mga angels na nagpapakita as humans, as man. Tandaan nyo, wala pong angel na may pakpak sa Bible. Walang angel na bata. Walang angel na babae. Lahat ng appearance po ng angel ay man. Yan po yung makita natin sa Bible. So, dapat mong tingnan, ito ba ay spirit messenger or spirit angels? Or messenger na applied sa tao, na sinugo ng tao. Work of a man. Kasi makita natin, merong messengers na pinadala si Jacob, si Abraham. So, mga tao yon. So, yun po yung ating titingnan sa context. Now, in the understanding po ng word na yan, yung pong word angel sa Hebrew, yung kanyang Hebrew counterpart po is malak. M-A-L-A-K. At yung malak po is translated into the English word as what? Messengers. In the Hebrew word to English. Pagdating mo sa Greek word, yung angels po ay angelos, nang ibig sabihin din ay messengers. So, ang Old Testament sa Hebrew word malak, messenger. Itong angelos, pareho, messenger. Paano naging angel? Common sense. Yung Greek word na angelos na transliterated as ano? Angels. Most of the English word naman, transliteration from the original word Kamukha po nung sanctification. Transliteration ng Latin word na sancti, which means to separate. Right? Ang dami pong word na ganon. Kaya, the same thing po sa ating binabasa ngayon, and understanding both languages na ginagamit po. I'm not an expert po ng Hebrew and Greek, pinapaunan ko po, pero common sense po yan. You take the definition of the word, the simple word na nandiyan, yun po yung exact definition yan. So in that sense po, paano maintindihan? Di babasahin mo yung context. Anong klaseng angels ang pinag-uusapan dyan? Tingnan nyo po ang context ng 2 Peter 2:4. Ano bang pinag-uusapan dyan ng messengers? Tingnan nyo po yung verse 1. Ayun o. In verse 1 po, anong makita natin dyan? But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction. Yeah. Anong context? They were being warned about who? False prophets
and false teachers. False prophets and false teachers ay meron din silang message, di ba? Kaya naging false nga sila eh. Because when you prophesy, when you teach, you are giving a what? Message. Iba nga lang. False nga lang. Error nga lang yung message. Now, and these false prophets and false teachers, sa context po natin, actually, in-identify po yan. Tingnan niyo po sa baba. Dito sa verse 15. 15. Which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness. Oh, there's Balaam. Sino si Balaam? Balaam was a prophecy of God. Tao yan. And being a prophet, he is a what? Messenger. Tama? Kaya lang, he was enticed by Balak to cast a curse doon sa mga Israelite to honor yung Balaam, yung God nila. Na-entice po siya ng pera. That's the ano po. That's the real temptation po sa mga preachers, sa mga messengers, pera. Kaya nga yung teaching natin, hindi matanggap na marami kahit alam nilang may tulog sila. Why? You know, number one, pag nagpalit ka kasi ng teaching nito sa maraming friends natin yan, especially those pastors na mayroong support from the United States, that's one major consideration. Kaya hindi sila magpapalit ng belief. Why? Kasi pag nagpalit ng belief, natural, ikakat yung support ng mga supporters. Number two, meron ka ng pangalan, pastor ka na, etc., etc., you're being, halos pinipraise ka ng marami. And you cannot afford to lose that honor from the people if you change doctrine. And that's pride. Thirdly, they cannot afford to live alone and be left by friends. Kasi pag nagpalit siya ng teaching, iiwanan siya ng mga friends. Di ba? Kaya, kahit anong gawin natin dyan sa mga pastors na kilala natin, hindi nila kayang tanggapin ito kahit alam nilang matibay ito. Alam niyo kung bakit alam ko matibay? Ang dami pong negative na sinasabi against me. Isa lang ang solusyon dyan para talagang makita niyo, madiin niyo kung gusto. Why not have a proper brotherly discussion, symposium, hindi debate. Ang debate kasi payabangan lang yan. Symposium. I-present natin yung truth sa harap ng maraming tao and let the people have the chance to see kung ano talaga yung teaching and prayerfully let them decide which one is true. Eh, bakit takot kayo? Kasi alam nyo, matibay ito. And 100% I know, masishake yung mga audience when I make this presentation in their face-to-face. That's the problem, mga friends. That's why I'm saying po, if you are really asking for the Lord's guidance prayerfully to open your eyes and be enlightened, you will listen to this. And you will, consider this. Now, tingnan nyo. Ang context po ng 2 Peter 2 is about false prophet and false teachers. And these false prophets and teachers, one of them was identified as Balaam. Balaam was a former messenger of God in the human sense because he was a prophet. Kaya lang, nung siya ay na-entice ni Balak to curse Israel by consideration of great sum of money, doon po siya bumigay. Kaya sa kanya po nanggaling yung quotation na God is not a man that he could lie, ang sabi niya. And yet, sumunod po siya doon sa way of ni Balak. Kaya sabi dito, which have forsaken the right way and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Bosor, who loved the wages of what? Yun po yung wages of unrighteousness. Yung pagmumulan ng pera, ng kinikitang, sabi niya, sa maling paraan. Especially in the religious sense of it, na kahit kasinungalingan, kakagatin mo for the sake of money. Kaya ang sabi sa verse, sa verse 16, tinan niyo po.
sa verse 16 concerning Balaam. But was rebuked for his iniquity. The dumb ass speaking with the man's voice forbade the madness of the prophet. Si Balaam was counted by God as what? A mad prophet because he iniwanan yung right way. At talagang nagpunta sa mali, following the way of Balaam, ang sabi niya. And here, makita natin, tinawag pong ano yun? Iniquity. Ang iniquity po is a kind of a trespass na meron po siyang clothing ng righteousness. Yung bang within the circle po ng religious system, nandun yung iniquity, yung po yung hypocrisy, yung teaching, wrong teaching, yung using the word of God to manipulate people, using the religious system po to blind people. Yun po yung ibig sabihin ng iniquity. Connected po sa religious system. Yan po yan. Kaya tinatawag na iniquity. Tingnan po yung 17. Yeah. Next verse. These are wells without water, clouds that are carried with the tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Notice po, these are wells without water. Have you, ano po, naalala po natin yung water way back sa John chapter 4? And the woman, yung Samaritan woman, at ginamit ng Panginoon yung water as what? The form of teaching yung words of God, di ba? Dito ang sabi niya, itong mga false prophet, they are wells without water. At sabi, clouds, you see the clouds? Clouds are, in the Bible po, in the sense, are associated at defined and described as connected saan? The spiritual state. Kaya yung ating study po ng clouds, when the Lord Jesus Christ ascended up into heaven, in a bodily form, pero when a cloud received him out, sabi niya, and a cloud received him out of their sight. When you see the cloud po in the Bible, it doesn't necessarily speak of a literal material cloud. It was an interpretation po based on the Old Testament passages that shows po judgment and the presence of God. Makita po natin yon. And here we are, this false prophet ay considered as clouds in the spiritual sense. Kaya lang sabi, that are carried with a what? Tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Yung darkness po na tinutukoy dyan is again a metaphorical language. Pinapakita po yung spiritual condition ng mga false teachers and prophets because when you see darkness, ibig sabihin, they're separated from God because God is light. And if you are away and separated from God, you are not in the light. You are in darkness. Yung po ang tinutukoy dun mga friends. Tutin niyo po verse 18. Next verse, tinan niyo. Ayun, anong message nila? Yeah. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lust of the flesh. Through much wantonness, those that were clean escape from them who live in error. Yeah, kaliwanag mga friends. Oh. For when they speak, they have the message. They are messengers. Pero when they speak great swelling words of vanity, yung mga words that can yung bang pinapataba yung puso mo, yung salitang inuuto ka lang. Those are swelling words. Kaya lang sabi, vanity. Pag sinabing vanity, walang value at all kasi hindi totoo. They allure through the lust of the flesh. My friends, this is what's happening sa maraming churches ngayon. People are flocking in many churches because of what? Because of music, because of the building, because of the beauty of everything in it. Pero when you talk of the teaching, dealing with the mind, wala. Because ang lahat po ay sa flesh. Now, tingnan nyo. Through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in what? In error. My friends, kaya po very important yung study. Biro mo buong buhay mo,
naniniwala ka sa mali. Hindi ba? It's a sad fact. Nabubuhay ka throughout your life, and then by the end of your life, the moment of your non-existence sa physical life is still you're living in error. Nakakalungkot po yung mga friends. Why? Because you were, hindi ka binigyan o ikaw mismo hindi ka naghanap ng truth. Because if you are going to seek for the, di ba sabi ng Panginoon, ask and ye shall receive. Knock and it shall be opened. Seek and ye shall find. Magmumula po sa atin yung desire to have this kind of truth, to live not in error, but to live in truth. Yan po yan. And the Bible is very clear. The Bible is the spirit of truth. Nandyan po ang katotohanan. So if you cannot find what you believe in the scriptures, then you have a great problem. Hindi lang ikaw may problema, pati yung pamilya mo, yung anak mo, yung magiging apo mo, lahat sila susunod sa error. Wow! What kind of light is that? Di ba mga friends? That's why. Kaya ang sabi po dito, verse 19. Tignan yung 19. This is truth even today. Ang sabi diyan? While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. This is what's happening today, mga friends. They promise them liberty from what? Most of the preachers, some of them are talking about salvation. Question, salvation from what? In chorus po, majority will say salvation from hell. What? Saan mo mababasa sa Bible na sinabing ang salvation is from hell? Wala. That's a man-made statement ginagamit ng mga preachers para takutin ang tao to join their religion. Sabi nga ng isang pastor sa akin pag walang hell, ano pang ipipreach ko? O, di totoo. Ang natutunan mo sa Bible school mo, yung lang hell, wala pa sa Bible. Bakit hindi nyo ituro yung ginawa ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo? The central message of everything that we need to know is what the Lord Jesus Christ did on the cross on that time ng 30 AD. Kaya, most of the people today do not really understand the gospel of Christ. They promise liberty, pumasok kayo sa amin at kayo maliligtas. Pag nasa loob na sila, ligtas na ba kami? Ay, hindi pa. Kailangan pang sumunod sa patakaran. Kasi pag hindi ka sumunod sa patakaran, mabubura yung pangalan mo sa aklat ng buhay, mapapa-impyerno ka pa rin. Anong liberty ang nandun? Na-trap ka doon sa group, sa organization, sa grupo, because you will become a what? You will become a milking cow. Magiging gatasan ka dyan, magiging alipin ka dyan throughout your life, kaya ini-input sa iyo maraming takot. Takot sa impyerno, takot kay Satanas, takot mawala sa relihiyon. And that's what's happening, my friends. Kaya ganito kagulo yung bansa natin May mga religion na nadidikta sa mga leader ng bansa natin ngayon, silang ginagamit for political pawns. Educated people, nag-aral na matataas na antas ng pag-aral in the physical sense of it, pero pagdating sa spiritual, they were brainwashed to believe na, hindi, pagdating sa spiritual, kami lang nakakaalam, kami lang ang sugo ng Diyos. Kayo, magpakasikat kayo, magpakayaman kayo sa physical things, pero sa spiritual, kami ang bahala sa inyo. Would you accept that, my friends? Ang Panginoon po, tinapos na yung ganung uri ng sistema. In the Old Covenant, ang kausap lang ng Diyos yung high priest at saka prophets. Today po hindi. Ang Diyos po kinakausap lahat ng tao, lahat ng mananampalataya, they have this new kind of mind which is the mind of Christ. Sila kinakausap ng Diyos individually. Ganun po ngayon mga friends. The problem po, binalik yung mindset natin doon sa BC period, doon sa first century mindset is full of darkness. Yan ang problema. Kaya itong ating study,
pag nabasa mo yung angels that sinned, at diba no, meron ng inaituro sa, mga fallen angels yan, mga anghel yan na lubaban sa Diyos. Pero wala sa Bible yon. That is not the teaching of the Bible, mga friends. Kung meron, pakita nyo sa akin. At sabihin ko, mali ako. Now, so in this sense po, balik tayo sa 19. Ano sabi niya? While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. Tanungin nyo yung mga teachers nyo, mga friends. One simple question. Pag binasa yung Romans 8.3, ano po yung singular sin? Tingnan yung Romans 8.3. Romans 8.3. Ito po ang basic word ng sin. Romans 8.3. And you will see, siguro out of 100, pag tinanong mo, ano yung singular sin dyan? I don't know kung may makakasagot out of 100. The law could not do in that it was weak to the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh for what? For sin, singular. Condemned sin in the flesh. Kung singular na sin yan, that talks about yung ginagawa mo, how about yung other na ginagawa mo? Ang kinondemn lang po sa cross is isa lang na sin. Most of the people na tatanuin mo, anong difference ng sin at sin sa Bible? Siguro out of 500, I don't know kung ilan makakasagot. With this status ng maraming Christians today, ang dami ko po kausap sa Facebook, mga Amerikano pa eh. The thing that they could not take is yung singular sin. Hindi nila nakita yung sin na yun is referring to our flesh. Ayun na. Yung sinful flesh ang kinondemn. Akalagay yun. Sometimes kasi, pag nagbabasa tayo ng verse sa Bible, hindi natin na-analyze. Why? Kasi meron na tayong preconceived thought. Kaya pag nabasa mo yung sin, ang alam mo lang sin, ang ginagawa, ina-assume mo na agad, yung sin na yan, yung kasalanan ko yan. Pero teka, iisa lang yan. Iisang sin lang yan. Pag inanalyze mong maigi, ang sinabi diyan, God sending His own Son in the what? In the likeness of sinful flesh. For what? For sin. Anong connection ng flesh sa sin? Na-study natin yan. That's why sabi, condemned, ayun o, sin in the flesh. Yung nature of sin that is embedded in the flesh of every human being that brings to life, pag pumasok sa isip ng tao yung yung law. Pag alam niya na yung good and evil, may power ng sin, it brings death is spiritual. Yan po yung ating understanding yan. Pero sadly po, ilan lang po ang nakakaintindi today ng bagay niyan. Kaya ang sabi doon, they themselves are what? They themselves, balik po tayo sa 2 Peter 2:19. They themselves are the servants of corruption, yung mga preachers, yung mga false teachers and false prophet, ang sabi niya. For of, sabi, balik natin. For of whom, sabi niya, a man is overcome, of the same is he brought in what? Bondage. Bondage of what? Bondage of the law, bondage of the power of sin, bondage of the power of death. Kaya marami po nagsisimba lang, labas-pasok, pero sa isip niya, hindi pa rin po nawawala yung sin, hindi nawawala yung law, hindi nawawala yung fear of death, fear of hell. Why? Kasi nga po, hindi na ituro yung tamang mensahe. Thereby, like Balaam ang sabi niya, this is a former prophet of God pero naging false prophet. Therefore, he's one of the angel that sinned ang tinutukoy dyan sa text na yan. Alright. Now, tingnan niyo uli yung 20. Verse 20. For it after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome the latter end is worse with them than the beginning. Ito yung tinutukoy dyan. Those religious crowd, they're so religious pero they don't really have that knowledge of the Lord Jesus Christ growing therein. Ang nangyayari, they're worse than the latter, ang sabi niya.
Kasi hindi naintindihan talaga, hindi talaga sineryoso yung knowledge na mula sa Panginoon at bumalik po sa bondage of sin and the law. They have not received these things. That is why, tinan niyo yung 21. Ang ganda pong basahin ng context, oh. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them. Yeah, these are the people na nakita yung truth, narinig yung truth, for a while naging masaya, pero ang sabi, hindi talaga nila tinanggap, hindi nila naintindihan. It's better for them to have known it. Ang sabi niya, why? Because 22. Dito po application yan. Sa 22. But it is happened unto them according to the true proverb. The dog is turned to his own vomit again, and so that was washed to her wallowing in the Yeah. mire. They were classified as dog and sow, yung mga pig. Yung suka, kinakain niya uli. Ang kinakain, kaning baboy. They don't want to take the pure, blessed meat, bread coming from God. They prefer these things because it's pleasing to the flesh, nandun yung lust of the flesh. Iyon po yung context dyan. It's not talking about cosmic spiritual angels. It talks about these false prophets and teachers na sinasabing nagkasala because they left the right way of God. Tinan niyo rin po yung Jude. The same thing na sinasabi ng Jude. Jude verse, tinan niyo po. Jude verse, tinan niyo po, verse 4. Jude 4. Yan. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Here, dito po sa verse 4, ang tinutukoy po ditong certain men crept in unawares. These are the false teachers, di ba? Remember po si Paul, nung nagturo sa Galatian region, what happened? May sumunod na mga teachers na kinurap ang mind ng mga believers at ibinilig sila sa law. Right? Kayo naging contention eh. Do we still need to follow the law to be in the kingdom of God, to be saved, etc. Kanina pong na-secure yung understanding sa Acts 15, sa Council of Jerusalem. And they agreed that salvation is by grace, wala yung law. Alright? Yun po yun. At ito yung sinasabing crept in unaware certain men. Anong sabi? Tuloy mo, Brad. Basahin mo ulit. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Yeah, denying the Lord God because why? If you trust in the law, you will deny the cross. Tingnan niyo po. Pag ang nasa isip mo yung paring sins, ang nasa isip mo yung paring law, ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala doon sa ginawa ni Kristo sa cross of Calvary because you are in effect saying kulang yung ginawa niya, siya ay failure, kaya ikaw ang gagawa to perfect your salvation. Yan po pinag-uusapan dyan. So you deny the power of Christ. Tama. Then, let's see, from here po makita natin, look at verse 5. I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord, having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not. So you hear the context, kinote ngayon ni Jude yung nangyari saan, do sa wilderness days, when they went out of Egypt, di ba? And again, yung audience, alam nila yan. Because that's their history. Tama. What happened? Verse 6. And the angels which kept not their first estate, but left their own habitation, he hath reserved in everlasting chains under darkness unto the judgment of the great day. Oh, may angels. O how will you interpret the angels? Bigla mong ipapasok yung mga fallen angels yan. Wala sa context. Ang pinag-uusapan dyan, yung mga tao lumabas sa Egypt, these are the Israelites, at sinabi sa 6, there are messengers na hindi nagpatuloy sa kanilang kalagayan at iniwanan yung way of God. Sino yung mga yan? May pangalan po yan, tinan nyo.
Tinigin 7, tuloy natin 7 para makuha po natin pinag-uusapan dyan ni Jude. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them in like manner, giving themselves over to fornication and going after strange flesh, and set forth for an example, suffering the vengeance of eternal fire. Again, my friends, ang audience dyan ay exclusively Jewish because una, nakita yung sa Egypt, 7, ginamit niya Sodom and Gomorrah. Sila lang po ang nakakaintindi niyan because that was their history. At ginamit po yung Egypt at Sodom and Gomorrah to be a pattern of what's going to be the judgment on them. Alam nila kung ano nangyari sa Egypt. Alam nila kung ano nangyari sa Sodom and Gomorrah. Alam nila yan. So, it reminds them of what's going to happen to them because tinalikuran nila yung katotohanan and became a false prophet and teachers. Verse 8. Likewise also these filthy dreamers defile the flesh, despise dominion, and speak evil of dignities. Yung verse 8 po, makita natin kung sino yan. They defile lang sabi niya, speak of evil ng dominion, yung mga nasa authority. And specifically, tingnan yung verse 9. 9, tingnan niyo. That Michael the archangel, when contending with the devil, he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee. Again, my friend, pag binasa mo yung 1:9, how will you understand that? Yet Michael the archangel, in the Bible po makita natin yung Michael the archangel is the appearance of the Lord Jesus Christ. Kasi yung Michael po means one who is like God. And all throughout, makita natin that's the Lord Jesus Christ. Continue pong study ito. When contending with the devil, he disputed about the what? The body of Moses. Pag binasa mo yan, using your own coconut, yung katawan ni Moses, pinag-aawayan ni Satan at ni Michael. Hindi po ganun yun. The body of Moses, in that sense, by following the language, is what? The believing Israel. Just like the body of Jesus Christ. The body of Christ. Are you talking about that physical body? No. The body of believers. And at this time, the body of Moses talks about that nation, Israel, the people of God in the Old Testament. And within that body, mayroong mga disputation, may kalaban dyan, may kaaway, may opposition against the people of Moses and against Moses himself. Verse 10, tinan niyo. But these speak evil of those things which they know not, but what they know naturally as brute beasts, in those things they corrupt themselves. These are people opposing Moses at the time. These are within that nation na naging kalaban ni Moses. Sino yon? Tingnan yung 11. Ayun, no? Kaliwanag. Woe unto them, for they have gone in the way of Cain, and ran greedily after the error of Balaam for reward, and perished in the gainsaying of Kor. Ayo, from Genesis to Exodus, pinakita si Cain. Ano nangyari kay Cain? Cain ay binanggit as supposed to be a messenger of God within the family, the priestly family ni Adam, di ba? Pero si Cain, anong ginawa niya? He goes his own way. Anong ginawa niya? Sacrifice and offering by his own thinking. While si Abel, pinerform niya yung office of a priest by sacrificing lamb, di ba? So, ano nangyari kay Cain? Nahiwalay siya. Tapos, nakita natin si Balaam, di ba? At yung huli, sino yun? The gainsaying of who? Kore. Si Kore po, yung sinasabi dyan, na primary character na speaking evil of dignities and dominion. Why? Kasi si Kore po, one of the leader na pinili ni Moses to be para bagang sila yung maging kanyang frontline recipient ng mga reklamo ng tao. Kaya lang, instead na si Kore maging faithful, anong ginawa niya? Inipon niya yung mga kasama niyang leaders, some of them are influential people, at nagkaroon sila ng people power against Moses. Anong sabi ni Korah? Ikaw na lang ba naman ang tumatanggap ng mensahe ng Panginoon? Hindi ba naman pwedeng kami rin? Parang gusto niya maging leader din siya. Kaya he's talking about, nung iniipon niya yung mga leader na yan, sinisiraan si Moses.
Yun po ang context nun. And these are messengers. Si Cain, si Balaam, si Kore, they are messengers. So therefore, they are called in the Hebrew sense, malak, and they are classified as agilos or ministers, angels. Mga tao yan na tinutukoy. Tingnan niyo yung 13. Raging waves of the sea, foaming out their own shame, wandering stars, to whom is reserved the blackness of darkness forever. Yeah, these are people na naka-reserve sa judgment. Ang sabi niya, applying na ito doon sa time ng first century Jewish people na ginamit yung pangalan ni Cain as illustration ni Balaam at ni Korah to apply to those religious hierarchy during the first century na sila yung tatanggap ng punishment during that time. Kaya lahat po ng pagbanggit dyan ng mga pangalan na yan at ng mga places na yan ay familiar yung kausap. Unlike us, hindi natin kilala yung mga yan because we don't have a direct knowledge at experience what happened to that event na sinasabi ng Bible sa kanyang kausap. So, okay mga friends. Now, going back po. Kaya, makita po natin dyan na yung angels that sinned, clearly po, mga tao yan. Mga prophets yan, mga teachers yan, na dati-dati they were used by God, pero later on, they turned from the way, they now have this false teaching na. And one of these example po in 2 Corinthians 11 verse 3. As the Apostle Paul identified them, tinan nyo, 2 Corinthians 11:3. But if I fear, lest by any means, as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. There is the warning of corruption, verse 4. Sinong source of corruption? 4. How? For if he that cometh preacheth another Jesus, whom we have not preached, or if ye receive another spirit, which ye have not received, or another gospel, which ye have not accepted, you might well bear with them. So it's the warning of somebody who is preaching another Jesus, another spirit, another gospel. Sino yan? Verse 13. 13. For such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostles of Christ. Yes. False teachers, false prophet, etc., false apostles, etc. Verse 14. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Again, Satan. Balik ka sa Satan. You have to settle, who is that Satan? Is he yung Lucifer na lumaban sa Diyos, nagrebelde? Wala pong verse. Satan simply means opposition, adversary of the Lord Jesus Christ during the time. At lahat ng scriptures po are pointing to Christ's adversary, which is represented by the religious hierarchy of the Jewish economy backed up by the Roman Empire. Yan po yung makita mo dyan. Wala yung cosmic imaginary Satan na, na walang katapusan hanggang naglalabang pa sila ng Panginoon. May kausap pong Amerikano kahapon tsaka ngayon, nagano kami. Sabi ko, they don't exist. Ano proof mo? Number one, sinabi ng Panginoon, there is no division in the kingdom of God. That's Matthew 12. Right? And the principalities, powers, and rulers na sinasabi ni Pablo, yung nagro-rule, the high priest, the Sadducees, etc., the governors, everything, during that time, sila yung magistrates. Yung battle na not flesh and blood, sinabing not flesh and blood, indeed, kasi ang sabi sa 2 Corinthians 10:3, tingnan nyo, nasa ng battle? Flesh and blood ba ang labanan? 2 Corinthians 10:3, tingnan nyo. Ang labanan nun between spiritual evil angels or at good spiritual angels? No. Eto niya. Sabi ng 3? For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. Yes. Why? Verse 4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds. Ano yung warfare? Laban. Anong labanan? The pulling down of what? Strongholds. Nasa na strongholds? Verse 4. 5.
casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Yes, the battle is inside in the mind. Thoughts, words, understanding, imagination, question. Anong laman ng isip mo? What you are is what you think. You became a victor or a slave or a defeated one kung ang mind mo hindi yung truth and the power of the truth of God. Kaya yung mind natin, ang stronghold, ang sabi, pulling down, casting down everything, every high thing that exalted itself against the knowledge of God. Diyan po bumagsak sa Adam when he received the knowledge of good and evil. At ang sabi ng temptation is, you will become wise. When you trust in your own wisdom, wala na. Umalis ka na sa wisdom of God. Just like what Adam did when he fall in that sense. Kaya ang sabi, bringing into what? Captivity. Every thought to the what? To the obedience of Christ. That's what's happening today, mga friends. Lahat po tayo merong individual daily battle. And it's happening. Personally, I've experienced it. Naglalabas sa isip mo which way to go, anong pipiliin mo, anong mahalaga sa'yo. Kung walang teaching, kung walang feeding, kung walang growth sa understanding na knowledge of God, patay ka. Laman ng isip mo is purely what? Flesh. Physical things. Error. Imaginations. Kung ang isip mo pa rin si Satanas, evil spirits, hindi ka makalabas ng mag-isa, takot ka. They don't exist. They only exist in your mind kasi ng laman ng isip mo. Pero the reality is, isa lang ang totoo. God Himself is the truth, mga friends. Na-impute na lang sa tao yan. Pero wala kang basis sa scriptures. Therefore, ang basis ng belief niyan is pagan influences. Kaya nga isinulat ng Diyos po yung katotohanan through Moses at sa formation ng nation Israel because they supposed to be a holy nation and kingdom of priests na magmiminister ng truth doon sa ancient world na punong-puno ng vain imagination, na punong-puno ng mga superstitious belief, etc., etc. Ang problema, sila yung na-impluensyahan. Pero today, with the coming of the Lord Jesus Christ and the power of His words, as po sa panahon na ito, we should enjoy these things, believing, receiving, and lastly po, ang sabi ng Bible po in Ephesians 3:16. And we will close with this po. Ephesians 3:16, anong sabi niya? Sabi, that He would grant you, according to the riches of His glory, to be strengthened with might by His Spirit in the inner man. yes, God is working, God is communicating, not in the outward man. God is talking and having His communication. Where? In the inner man. As long as you receive the knowledge of God, the truth, nagtataas po yung level ng understanding mo, nakakawala ka na doon sa imagination, false imagination, sa false thinking and belief. Mind you, friends, this is a wonderful time in your life. Pag nakita mong katotohanan na yan, makakalaya ka sa bondage ng philosophy, sa bondage ng superstition, sa bondage ng false teaching, false belief, and you will find the greatest blessings you have is the Lord Jesus Christ have fulfilled everything. What you have to do is to receive this, and you will find the peace, comfort, and joy, and assurance. So thank you so much po. I hope naging blessing po ito sa lahat. So let's close in prayer, Kuya. Okay, let's pray po. Lord, once again, thank you for this wonderful Sunday, about this wonderful topic, about the angels, the topic,
Who were the angels that sinned in Peter 2:4? Please bless us, guide us. Once again, thank you for all the blessings you have given us, all the lessons, all the wonderful lessons you have taught us. Please bless our lunch for the day. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you.